Breaking news mga kabayan, Amerika may pamaskong ipinadala sa mga kalaban. Department of War nagbigay ng direktiba sa US destroyer na maglunsad ng opensiba gamit ang Tomahawk Land Attack Cruise Missile laban sa mga ISIS sa Nigeria. Breaking news mga kabayan, 5 miyembro ng makakaliwa tumbalaban sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa Camarines Sur. 3 sa kanila ay mga opisyal pa kudos sa Armed Forces of the Philippines na walang pahinga kahit Pasko na. Tangke ng Argentina nasira din ang main gun matapos gumamit ng Chinese-made 105mm ammunition. Grabe basta gawang China, puro kapalpakan. South Korean Coast Guard inakyat ang isang barko ng China matapos mangisda sa South Korean Exclusive Economic Zone. Chinese Ministry of Defense nagyabang, sisirain daw nila ang mga armas na isinuplay ng Amerika sa Taiwan. Akala siguro ng mga makakaliwa, magpapapahinga ang Armed Forces of the Philippines sa pagsuyod sa kanila sa mga kagubatan ngayong Kapaskuhan. Pero nagkamali sila. 5 miyembro ng rebelding grupo ang nasawi kabilang na ang 3 opisyal sa inulunsad na military operation ng Armed Forces of the Philippines sa Camarines Sur. Nasawi ang 5 miyembro ng NPA. Kabilang na ang 3 sinasabing matataas na opisyal ng Bicol Regional Party Committee sa isinagawang operasyon ng Philippine Army at Philippine National Police sa Barangay Burabot, Lagunoy, Camarines Sur noong ika-23 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kabilang sina alias Paeng, leader ng Platoon 1, KLG-1 SRC-2 alias Bal, head ng Regional Urban Committee o BRPC alias Ter o alias Dado, leader ng KLG-2 SRC-2 alias Pepe at alias Chris. Narecover ang mga otoridad sa encounter site ang iba't ibang mga armas tulad ng M16 rifle, 45 caliber pistol, 3 anti-personal mines, laptop at personal na mga kagamitan ng makakaliwang grupo. Ang operasyon ay isinagawa ilang araw bago pa ang pagdiriwang ng anibersaryo ng CPP na ayon sa kay 9th Infantry Division spokesperson Major Frank Roldan, ipinarating sa kanila ng ilang residente ang presensya ng armadong kalalakihan sa kanilang barangay. Isang araw bago pa ang enkwentro, noong ika-22 ng Disyembre taong kasalukuyan, iprenesinta ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division ng Philippine Army ang 65 mahahabang armas kabilang na ang isang 50 caliber machine gun na umano'y nabawi mula sa taguan ng puwersang makakaliwa. Sir, body count. Body count, sir. Nakapisto, sir. Hindi yung pistuhan nito, sir. Mga lumang bala, sir. Parang bagong hukay. Punso. Another body count, sir. Wala. Hindi mo natin kaling niyo. Sa ibang balita naman, mga 105mm ammunition na gawa ng China, sinira ang mga tangke ng Argentina dahil siguro sa hindi maayos na pagkagawa, sumabog ang mga Chinese-made Norinco 105mm ammunition kung saan makikita ang pagkabiyak o pagkayupi ng mga main gun ng nasabing tangke. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo mga Pilipino ay hindi bumibilib at bumibili ng mga armas na gawa ng China. Mura, pero sa bandang huli mapapamura ka dahil hindi na ito gumagana o sumasabog na lang nang hindi inaasahan. Sa ibang balita naman, South Korean Coast Guard walang kupas pagdating sa pagsupil at pag-aresto sa mga illegal Chinese fishing vessel na pumapasok sa kanilang exclusive economic zone. May katigasan din sa ulo itong mga Chinese mga kabayan. Sila na yung mali, sila pa ang may ganang magdala ng mga improvised na armas upang pigilang makaakyat ang mga otoridad ng South Korea. Sa bandang huli, walang magawa ang mga Chinese kundi sumunod sa South Korean Coast Guard na armado ng matataas na kalibre ng armas. His fishing boat speedily cuts through dark waters. South Korea's Coast Guard tracks the boats with searchlights.
对，师妹说这个航母还有几艘，我打算多上几艘，立刻清船，立刻清船。 But the Chinese vessel doesn't heed the halt order. They readied their weapons as they tried to escape. As the Coast Guard speedboat approached the Chinese fishing vessel, the Chinese crew started attacking officers with various weapons. They resisted arrest and swung iron rods. As the situation worsened, Coast Guardsmen threatened to use their firearms loaded with rubber bullets and shouted at them. After much effort, the Coast Guard eventually seized the 225-ton Chinese fishing boats suspected of illegal fishing. 34 crews aboard the boats were apprehended. 당시 야간에 이루어진 Amerika, may sorpresang regalo para sa mga teroristang grupo ngayong Pasko. US Department of War, ipinakita ang paglunsad ng mga BGM-109, Tomahawk Land Attack Cruise Missile mula sa Arleigh Burke-class Guided Missile Destroyer, USS Paul Ignatius. DDG-117 na nakaposisyon sa Eastern Atlantic upang itarget ang mga ISIS sa northwestern Nigeria dahil sa ginagawang pagpaslang ng mga ito sa mga walang kalabang-labang mga Kristiyano sa lugar. Matagal nang nagbabala si President Trump patungkol sa isyong ito pero ayaw makinig ng mga ISIS. Ngayon, iniutos si President Trump sa mga sundalo ng Amerika ang malakas na tugon laban sa mga kalaban. Sa ibang balita naman, ipinagyabang naman ng Chinese Ministry of Defense na kaya nilang wasakin ang mga armas na isusupply ng Amerika bago pa ito magamit ng Taiwan. Nagpapatawa talaga itong China mga kabayan. Ang dami ng gamit ng Amerika na nasa kamay na ngayon ng Taiwan ni isa dito. Walang nagawa ang China, puro bunganga lang. 个别媒体枉费心机的臆测解放军行动，居心叵测，贩卖战争焦虑，只会破坏台海和平稳定。台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。我们愿以最大诚意、尽最大努力，争取和平统一前景，但绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。如果台独分裂势力挑衅、逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。解放军全时待战，随时能战，战之必胜，坚决粉碎台独分裂和外来干涉图谋。Laban Pinas.